Nilagay na sa ilalim ng mahigpit na kontrol ng Commission on Elections o COMELEC ang Buluan, Maguindanao del Sur matapos ang serye ng marahas na insidente ng election-related violence. Kasabay nito, hiniling ng komisyon na sibakin na sa pwesto ang tatlong mataas na opisyal ng PNP sa Maguindanao. At habang papalapit ang halalan, tuloy-tuloy ang COMELEC sa paghabol sa mga pasaway na kandidato sa pamamagitan ng show cause orders. Si Margot Gonzalez magbabalita. Isa na namang lugar ang inilagay sa COMELEC control dahil sa mga tumataas na kaso ng election-related violence sa lugar. Sa pamamagitan ng memorandum na pirmado ng COMELEC ANBAC, epektibo na ang COMELEC control sa Buluan, Maguindanao del Sur. Madami po kasi yung pag-ambush dyan na nangyari nitong mga nakakaraan. Base sa report ng ating pong PNP, AFP, kasama na rin po yung COMELEC Regional, ay talagang tumataas ang bilang ng mga insidente ng karahasan dyan sa Buluan, Maguindanao na ito ay makukonsider natin na election-related. Hiniling naman ng Gun Ban and Concerns Committee ng COMELEC sa PNP na marilib sa pwesto ang tatlong mataas na opisyal nito sa Maguindanao. Ang rekomendasyong ito ay inadapt ng COMELEC ANBAC. Ang PNP ay deputized ng komisyon para sa halalan. Siguro po base sa assessment ng committee ay mukhang kakailanganin na magkaroon ng mga palitan. Maaari kasi na hindi nakukuha ng committee yung ganong klase na full cooperation o kaya naman hindi nakukuha ng committee mismo yung expected na output pagka sa kilos ng mga miyembro ng opisyal ng Philippine National Police area. Ang Dato Udin Sinsuwa at Maguindanao del Norte na naunang inilagay sa COMELEC control, payapa na raw ngayon. Pero paglilinaw ng COMELEC, mananatili pa rin sa kanilang kontrol ang probinsya. Hindi po porket tumahimik ang lugar, siguro po at as of this time, ang Dato Udin Sinsuwa ay mananatili under COMELEC control hanggang sa araw ng eleksyon o maaaring hanggang sa matapos ang araw ng eleksyon. Ayon sa komisyon, meron pang mga lugar na pinag-aaralang mailagay din sa COMELEC control sa mga susunod na araw. Samantala, tuloy-tuloy naman ang komisyon sa pagpapadala ng show cause order laban sa mga kandidato. Pinakabagong pinadalhan ng show cause ng Task Force SAFE ay ang konsehal sa Pasay City na ngayon ay tumatakbo sa pagkaalkalde sa lungsod dahil daw yan sa kanyang mga racist remark o nasabi sa mga Bombay. Tanggalin na natin ang Bombay! Para wala nang amoy sibuyas na naiiwan sa Pasay. Meron itong 3 araw para magbigay ng paliwanag kung bakit hindi siya dapat masampahan ng disqualification at election offense. Ayon sa Paul Badi, ang kanyang mga nasabi sa kampanya ay posibleng paglabag sa anti-discrimination and fair campaigning guidelines. Hindi po magandang biro na ang isang grupo, lalo na halimbawa yung sinabing Bombay, ay ating patutungkulan at i-discriminate. Samantala, ang grupong Conra Bigay pumunta naman sa COMELEC para sampahan ng DQ case ang vendors party list dahil ang mga kinatawan nito hindi umano galing sa marginalized group o yung nasa laylayan. Lumalabas sa aming pag-aaral na yung top 3 nominees ay hindi talaga mga vendor. Yung isa, kontratista sa DPWH at yung iba pa ay mga malalaking negosyante. It's a big mockery of the law, particularly the Party List System Act of 1995, to have party list groups like this. At dapat lang na ma-disqualify sila. May sinamparing DQ case laban kay Zamboanga City Congressional Candidate Kaiser Olaso sa gitna ng kanyang kampanya dahil hindi raw ito national-born citizen at isa umanong Cambodian. I'm a private citizen, I'm concerned and I'm not tolerating such yung mga peke-peke. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.